Language, Grade 1, Quarter 2, Week 6. Let's learn about comparing and contrasting school-related topics. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about comparing and contrasting school-related topics. Day 1. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Identify words that compare and contrast used in the text listened to. And Letter B. Apply understanding of words that compare and contrast to show similarities and differences of commonly found things or places in school. Masdan ang mga larawang ito. Ano ang mapapansin ninyo sa mga larawan? Maaari ba ninyong ilarawan ang mga ito? Unahin natin ang larawan ng mga lapis. Ang dalawang bagay na ito ay may pagkakapareho at mayroon ding pagkakaiba. Pareho itong lapis. Pareho rin ang kanilang kulay, kulay dilaw. Mayroon din silang pagkakaiba. Ang kanila namang pagkakaiba ay ang haba. Mas mahaba ang lapis na nasa kaliwa kaysa sa lapis na nasa kanan. O maaari rin nating sabihin na mas maiksi ang lapis na nasa kanan kaysa sa lapis na nasa kaliwa. Pagkumparahin naman natin ang dalawang aklat na ito. Mas makapal ang aklat na kulay tsokolate kaysa sa aklat na kulay pula. O pwede rin nating sabihin na mas manipis ang aklat na kulay pula kaysa sa aklat na kulay tsokolate. Pagkumparahin naman natin ang kanilang bigat. Mas mabigat ang aklat na kulay tsokolate kaysa sa aklat na kulay pula. Maaari rin nating sabihin na mas magaan ang aklat na kulay pula kaysa sa aklat na kulay tsokolate. Ngayong araw, matututuhan natin ang mga salitang nagpapakita ng pagkakapareho o pagkakaiba. Makapagbabahagi rin tayo ng ating mga ideya tungkol sa paaralan gamit ang mga salitang natutuhan. Kilalanin ang mga sumusunod na salita. Pare-pareho o pareho. Mas. Magkasing. Ngayon naman, basahin ang teksto sa ibaba. Narito ang teksto. May iba't ibang silid sa paaralan. May kani-kaniyang laki ang mga ito. Kadalasan, pare-pareho ang mga kulay ng silid sa paaralan. Mas malaki ang bulwagan kaysa sa silid-aralan. Kaya nitong maglaman ng mas maraming tao at kagamitan. Mas maraming libro sa silid-aklatan kaysa sa silid-aralan. Sa mas tahimik na silid na ito, makikita ang iba't ibang sanggunian. Magkasing linis ang kantina at palikuran upang masiguro ang maayos na kalusugan ng lahat. May kani-kaniyang gamit ang bawat silid sa paaralan. Kaya dapat ang mga ito'y panatilihin ang kaayusan at pahalagahan. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, paano mailalarawan ang iba't ibang silid sa paaralan? Narito ang posibleng kasagutan. Maaaring ilarawan ang iba't ibang silid sa paaralan batay sa laki ng bawat silid, kulay nito, gamit, dami ng tao sa bawat silid at katangian ng bawat isa. Pangalawang katanungan.
Bakit kayang maglaman ng mas maraming tao sa bulwagan kaysa sa silid-aralan? Narito ang posibleng sagot. Kayang maglaman ng mas maraming tao sa bulwagan kaysa sa silid-aralan dahil mas malaki ang bulwagan kaysa sa silid-aralan. Para naman sa pangatlong katanungan, ano ang kaibahan ng silid-aklatan sa silid-aralan? Narito naman ang posibleng sagot. Mas maraming libro sa silid-aklatan kaysa sa silid-aralan. Mas tahimik rin ang silid-aklatan kaysa sa silid-aralan. Para naman sa pang-apat na katanungan, ano ang pagkakapareho ng kantina at palikuran? Narito ang posibleng sagot. Magkasing linis ang kantina at palikuran upang masiguro ang maayos na kalusugan ng lahat. At para sa panglimang katanungan, bakit kailangang panatilihin ang kaayusan at pahalagahan ang mga silid sa paaralan? Narito ang posibleng sagot. Kailangang panatilihin ang kaayusan at pahalagahan ang mga silid sa paaralan dahil may kani-kaniyang gamit ang bawat silid na ito. Ano-anong salita ang nagamit upang paghambingin ang mga silid? Ang mga salitang nagamit upang paghambingin ang mga silid ay mas malaki, mas marami, mas tahimik, magkasing linis. Ang teksto ay gumamit ng salitang mas upang pagkumparahin ang kanilang pagkakaiba at gumamit din ng salitang magkasing upang pagkumparahin ang kanilang pagkakapareho. Ano naman ang salitang nagamit upang sabihin ang pagkakaiba? Ang salitang nagamit upang sabihin ang pagkakaiba ay ang mas. Ano-anong mga salita pa ang maaari nating gamitin upang maipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ideya? Narito ang ilang mga salita o parirala na maaari nating gamitin upang ipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ideya. Pagkakatulad o similarity. Gaya ng, katulad ng, kapareho, kagaya, tulad ng, kahawig, gayon din, parehong. Para naman sa pagkakaiba o difference, ang mga salita ay ngunit, subalit, datapwat, samantala, iba sa, hindi tulad ng, hindi gaya ng, kung ikukumpara sa. Mahalagang gumamit ng salitang mas upang maipakita ang kaibahan ng mga ideya. Ang magkasing at pareho o pare-pareho ay ginagamit naman upang maipakita ang pagkakatulad ng mga ideya. Ngayon naman, may ipakikita ako ng pares ng mga larawan. Isulat ang salitang mas kung ang mga ito ay nagpapakita ng pagkakaiba at magkasing kung pagkakatulad. Pagmasdan ang dalawang larawan na ito. Ang unang larawan ay pantasa at ang pangalawang larawan ay pambura. Paano ito pagkukumparahin? Dahil pareho ng laki ang pantasa at pambura, maaari nating sabihin na magkasing laki ang pantasa at pambura. Sumunod na larawan, pintuan at trangkahan o gate. Pagkumparahin ang dalawang ito, maaari nating sabihin na mas maluwang ang gate kaysa sa pinto. Pagkumparahin naman ang dalawang krayolang ito, ano ang mapapansin nyo? Tama, ito ay magkasing haba. Pagkumparahin naman ang tatlong popsicle sticks at ang tatlong markers, maaari nating sabihin ang magkasing rami dahil parehong tatlo ang popsicle sticks at pareho ring tatlo ang markers. Kaya maaari nating sabihin na
magkasing rami. Pagkumparahin naman ang bulwagan at ang dalawang palapag ng paaralan. Maari nating pagkumparahin ang kanilang taas. Maari nating sabihin na mas mataas ang dalawang palapag ng gusali ng paaralan kaysa sa bulwagan. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Note lines that employ words that compare and contrast used in the text listened to. Letter B. Use high-frequency words to describe the similarities and differences of commonly found things or places in school. And Letter C. Use appropriate words to express comparison and contrast. Magbigay ng pares ng mga bagay na makikita sa silid-aralan at paghambingin ang mga ito gamit ang mga salitang natutuhan nating kahapon. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa mga salitang nagpapakita ng pagkakapareho o pagkakaiba. Makapagbabahagi rin tayo ng ating mga ideya tungkol sa paaralan gamit ang mga salitang natutuhan. Basahin muli ang mga sumusunod na salita. Pare-pareho o pareho. Mas. Magkasing. Ngayon ay gamitin natin ang mga sumusunod na salita sa pangungusap. Halimbawa, ang mga upuan sa paaralan ay pare-pareho ng disenyo. Sumunod na halimbawa, mas malaki ang aklatan kaysa sa silid-aralan. Sumunod na halimbawa, magkasing dami ang mga mag-aaral sa unang baitang at sa ikalawang baitang. Basahin nating muli ang teksto na ating pinag-aralan kahapon. May iba't ibang silid sa paaralan. May kani-kaniyang laki ang mga ito. Kadalasan, pare-pareho ang mga kulay ng silid sa paaralan. Mas malaki ang bulwagan kaysa sa silid-aralan. Kaya nitong maglaman ng mas maraming tao at kagamitan. Mas maraming libro sa silid-aklatan kaysa sa silid-aralan. Sa mas tahimik na silid na ito makikita ang iba't ibang sanggunian. Magkasing linis ang kantina at palikuran upang masiguro ang maayos na kalusugan ng lahat. May kani-kaniyang gamit ang bawat silid sa paaralan, kaya dapat ang mga ito'y panatilihin ang kaayusan at pahalagahan. Ano-ano ang mga linya sa teksto na ginamit upang ipakita ang pagkakapareho at pagkakaiba? Ang mga linya sa teksto ay: pare-pareho ang mga kulay ng silid sa paaralan. Sumunod na linya ay: mas maraming libro sa silid-aklatan kaysa sa silid-aralan. Sumunod na linya ay: mas tahimik na silid. At ang sumunod na linya ay: magkasing linis ang kantina at palikuran. Ngayon naman ay magbahagi sa klase ng iba't ibang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga silid sa ating paaralan. Bigyan pansin natin ang mga hindi pa nabanggit sa napakinggang teksto. Halimbawa, mas malapit ang kantina mula sa aming silid-aralan kaysa sa klinika. Gamit ang mga salitang natutuhan, ipahayag ang pagkakatulad o pagkakaiba ng mga pares ng larawan. Pagkumparahin ang lapis at ruler batay sa haba. Tama! Mas mahaba ang ruler kaysa sa lapis. Pagkumparahin naman ang isang galon ng tubig at isang bote ng tubig batay sa bigat. Tama! Mas mabigat ang isang galon ng tubig kaysa sa isang bote ng tubig. Pagkumparahin naman ang bell ng paaralan at ang pito batay sa lakas nito. Tama! Mas malakas ang tunog ng kampana ng paaralan kaysa sa pito.
Pagkumparahin naman ang haba ng pandakot at ng walis. Tama! Magkasing haba ang pandakot at walis. Pagkumparahin naman ang tracking oval at ang gymnasium, batay sa lawak. Tama! Mas malawak ang track oval kaysa sa gymnasium. Bakit dapat tiyak na mga salita ang gamitin natin sa pagpapahayag ng pagkakatulad o pagkakaiba ng mga ideya? Dapat tiyak na mga salita ang gamitin natin sa pagpapahayag ng pagkakatulad o pagkakaiba ng mga ideya upang maging malinaw at madaling maunawaan ang ating pahayag. Kung hindi tiyak ang mga salita, maaaring malito ang nakikinig o nagbabasa kung ang ideya ba ay magkatulad o magkaiba. Ang tiyak na salita ay nagsisilbing gabay upang maipakita ang tamang ugnayan ng mga kaisipan, kung ito ba ay pagkakapareho o pagkakaiba. Ang paggamit ng tamang salita ay nakakatulong upang maging maayos at malinaw ang ating pagpapahayag ng ideya. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!